God is good, God is great, God is glorious. At ang Diyos na mabuti, makapangyarihan, at puno ng kaluwalhatian ay sumasa atin. At yun ang isang ba tayo nagtatravel? Because God is with us. That's right. At siya ang sikreto ng ating tagumpay saan man tayo makarating. Kaya yun ang pangako ng Panginoon Kristo. Sabi niya, go into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them everything I have told you. And lo, I am with you always. So, nandito tayo sa airport, alas 3 ng madaling araw ngayon, patungo tayo ng United Arab Emirates. Sa paglapag nga po ng eroplano, nandama po namin yung binalot po ng makapal na kaluwalhatian ng Diyos ang bansang ito. Tunay po na napakapalad ng United Arab Emirates. Buhat po ni tatay si Apostle Ferdy. So, 2 generation po na magkasama, nakakatuwa po silang tignan. Ngayon nga po, nararamdaman na po namin na maraming blessing na dadating sa amin. Napakadakilang hindi pa namin naranasan na talagang tinabunan po ng Diyos sa new move na ito. Si Apostle John po ay isa nga pong tunay po siyang lingkod ng Diyos. He's able to be so casual, yet so serious at the same time when he's talking about the Lord. Talagang buhay at pagpapala po siya sa amin pong mga kabataan. Hindi lang po sa bansang iuibag ko sa buong mundo po. Laking pasasalamat po namin sa buhay niya, sa patuloy na pagiging ehemplo, magandang halimbawa na kung paano maging tunay na living like Jesus. Sa una po ay wala po talagang plano na youth conference, ay magkakaroon lang po talaga ng youth prayer. On the same day po, in-announce po ito. Wala po kaming venue, wala pong practice, walang ayos ang music. Damang-dama ko yung unity ng buong Living Like Jesus Youth at yun nga po, dahil doon natuloy po yung youth conference. All around the world, nakikita po natin yung ating mga sinasabi, every prophecies and every word that I have said to you in the past few years. There is a movement of young people around the world praying and fasting. And they are being possessed by the Holy Spirit and the Holy Ghost to do signs, wonders, and miracles. When I found out about the youth conference, I was glad and excited because I will attend live youth conference that I am just watching live in TV. It was an incredible experience. No words can describe what I went through. Yung move kasi ng Lord ay hindi po siya tumitigil. Pagka sinabi natin siyang ever-flowing, ibig sabihin non-stop. Simula ng pagdalo ng Lord 2,000 years ago sa mga alagad ng Pentecost in the upper room,
yung kanyang move ay patuloy na tumataas, tumitindi. So maybe for them, it is the greatest, but for us, it is the last and the greatest move of God. The teaching of Apostle John po is really powerful and it helps me with my breakthrough through God po. Bawat po sinasabi niya ay talaga pong galing po sa Word of God. At makikita po natin na hindi po siya tatayo malibang ito po ay inutos ng Lord. At hindi po siya magsasabi ng isang salita maliban sinabi po ito ng Lord. Buhay po namin ngayon ay renewed. Hindi na po kami babalik sa dati at talagang gagamitin na ng Lord ang buhay namin ng totoo at ganap. It is our delight to do His will. God wants the best of it, not the rest of it. He wants all of it. Yung malamig na presensya ng Lord, talagang naramdaman na namin. Grabe po yung pagdalaw niya, yung pangungusap niya sa amin na hindi niya po kami kinalimutan. My tears, it was just overflowing. I couldn't stop crying. My heart, my whole body was burning. I could truly feel God's presence and glory in the place just as He was coming into the altar. I know I will never be the same again because the blessing and prayer was answered. Talagang ibibigay po namin ang the best po namin at hindi lang po ang the rest po namin. It is a decision. It is your decision. It is your own decision. No one else asked my life to lay down. I lay it on my own accord. I delight to do your will. I choose to be holy. We are delighted to do His will. Amen. So God is so good. Day 2 in United Arab Emirates. Still we are here in Dubai and the Holy Spirit is with us, all over us. Oh, what a joy to have a fellowship and a relationship with the Holy Spirit. Today we are going to Abu Dhabi para sa gawain natin bukas sa Philippine Embassy at sa mga churches sa Abu Dhabi and other parts of UAE. Kaya huwag natin kakalimutan, live the Lord's life, do His works, walk in closeness, in total, absolute communion with the Holy Spirit, love Him, do not grieve Him, and live a life of purity, in total and full consecration of your surrender life to God. Win many souls as you can, for in this world you are like Jesus, and you are wise because you are a soul winner. And thank you for faithfully, generously giving without limit to the work of God. For we all know the Lord is coming any moment and it's harvest time. So enjoy your glory days. Thank you for your love, prayers, trust. We love you so much and we'll finish the mandate. Praise God. At andito po tayo sa bansang UAE. So, Abu Dhabi. Glory to God na kung saan ay matagumpay at malulhating damdaman namin ang pag-iingat ng Diyos sa buhay po namin. Papunta rito sa Abu Dhabi, I think almost 2 hours ang travel po namin. Praise God. Masayang-saya po tayo kasi tomorrow po may gawain po rito, Pastors Conference. Salamat sa inyong mga pagsama sa pamagitan ng inyong panalangin, pag-ibig at sakripisyo dahil nagagawa po namin gawin ang mga dapat gawin. Bunga ng inyong panalangin, sakripisyo, pag-aayo, no? At higit sa lahat ay pag-ibig. Kaya pagpalain kayo ng Panginoon, patuloy lang po tayo magmahal sa Diyos upang ang pagmamahal na yan ay siyang magdadala sa atin para suportahan ang lahat ng gagawin ng lingkod ng Diyos.
Apostol Renato D. Carillo. At sa lahat ng inyong ginagawa, pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayon, bukas, magpahabang panahon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. God bless you. Amen. Good afternoon. How are you? Welcome to the embassy po. Our ambassador has some other event and he has to be there. He has asked me to receive you. Thank today you po. The embassy. At maraming salamat po for being here. And again, on behalf of the ambassador, we welcome you sa ating pong embahada. Thank you po. So, it's my pleasure to be here. Magandang hapon no, sa inyong lahat. Ako po si Alfonso Ver, ang inyong sugo, ang ambassador dito sa United Arab Emirates. Ang embassy po ay nasa Abu Dhabi, pero marahil mas sikat po sa inyo ay Dubai. 1 milyon na ho tayo dito. Ako po ay nagagalak at nakasama ko si Apostle Carillo at nag-usap kami at ako ay natutuwa at pumunta siya dito para magbigay ng guidance and direction. Importante sa atin yan kaya meron tayong pinaniniwala ang bibigay sa atin ng direksyon, pag-aaral at nakapapanigan at kakatigan natin. So, and Apostle Carillo fulfills that part and I hope he continues to support his ministry all over the world. And palaki ng palaki ang community dito. So I'm sure mas malaki rin ang pangangailangan sa mga paggabay ni Apostle Carillo. So pray tayo. Marami pong salamat sa dakilang pagmamahal mo sa sambayan ng Pilipino at sa embahada mo po ang mga dito po sa UAE. I declare, Lord, your Lordship in your embassy, Lord, and dedicate this to you. I bless them, Father God. And you will be with them till your will is done and their work is complete. So the love and the blessings of the Father be with you all. The Lord Jesus Christ will never leave you nor forsake you. Trust Him, love Him. He will never fail you. And everybody say, we are here sa Emirates Palace Hotel. So, dito natin ipapagpatuloy yung meeting with the ambassador at ang lahat ng member ng Philippine Embassy. So, let us continue to pray. The harvest is plentiful and the intercessors are few. Let us pray and pray and pray and pray. At kung bakit tayo nanalangin, you know why? Because God answers prayer. Yun lang ang way para makagalaw ang Diyos. Napakaraming dapat abutin. Napakaraming nangangailangan ng tulong. Dali natin ang Diyos sa sitwasyon nila upang ito'y mabago at ang gawa ng diablo ay masira. And thank you for praying and praying and praying like our Lord Jesus Christ in living a past life and giving generously. Kaya yung tugtog niya kanina, He raised me up. So, parang hindi alam ng mga tao kung ano yung meaning noon, pero blessing siya.
Kasi kahit sa Middle East country, ang Lord ay napakikilala sa pamamagitan ng song. Personally, alam nyo, mahaba ang diskusyon namin, ano? Sa lahat ng subject, sa politika, relihiyon, buhay-buhay, kung paano buhay ng mga Pilipino dito. Natutuwa kami na sa mga kwentuhan namin na talagang masenso rin tayo kahit paano. At patuloy lang tayo magtulungan, patuloy tayo magbantayan. Let's just cheer everybody up, ano? Tayo mga cheerleaders, eh. Yan pagbunyi natin at tulungan din naman natin yung mga nangangailangan. So, marami kami na pag-usapan. Siguro kulang ang at marami pa kaming gustong pag-usapan sana. Madalas naman siyang madalaw dito. So, magkikita at magkikita kami. Maraming salamat po. God bless you. Mabuhay po mga Pilipino. So glory to God, 6:04 ngayon ng gabi. Sa Abu Dhabi tayo, patungo tayo ngayon sa Apostolic Revival Living Like Jesus Pastors Conference. Nag-start na sila, nag-praise and worship. So the Holy Spirit is with us. This is a season and we are submitting by His grace and mercy with His leadership, our whole being, in full consecration. For in this world we are like Jesus. Come, let us see what God is about to do. But one thing is clear. Heaven will invade them. The weight of heaven will shake the earth. And Christ be revealed through us for its harvest time. You and I are living in the new, last, greatest move of God the Holy Spirit. This is the season of God the Holy Spirit. Unexpectedly, this is my first time to attend like this gathering. Really, God is powerful. Holy Spirit is in there. And I am too much blessed. God will open my heart and my mind. Lalo pang na-increase or na-elevate more ang aking buhay when it comes to our living God. Kung paano tayo talaga maglingkod sa ating Panginoon. Yung end-time apostle talagang kailangan na mang-equip. Kasi iba yung level ng pananalita nila sa level ng pastor. Iba yung level ng mga teaching nila sa mga teacher. Kaya sabi ko nga, ganito pala kapag man of God, kapag apostle of God. Iba yung level ng pananalita na. Kumbaga, advance. Ganun sila. So, yun na napansin ko ngayong gabi. I can say na tatay ko. Yung parang tatay ko siya. And I really, is just like Jesus Christ. Actually, nung nakikita ko siya before sa TV, dati napapanood ko na siya. He brought a man of God again in my life. I saw to him yung presensya ng Holy Spirit. Hindi po biro yung ganun. Dahil lang maka-encounter ng mga man of God, that is more than a blessing sa ating buhay. Marami ako naririnig, sina Morris Cirulo, yung mga talagang international na mga man of God na sinasabi nila, 100 meters pa lang, pag nandun na, tutumba na. Sabi ko, gusto ko maranasan. Kanina, nagulat ako nung naglalakad siya. Ako yung unang-unang tinats niya eh. Father, I ask that all of your sons and daughters tonight be touched by the Holy Spirit. It's time to be drunk. It's time to be drunk. It's time to be drunk. Lahat po ibagtas ng dalawang kamay. Keep receiving. God is here. You are under the clouds of glory. From the time na hinawakan po ako ni Apostle,
hindi pa natumba talaga ako. Kasi yung alam mo yung Holy Spirit, ang init po ng nasa kalooban ko po, talagang nasa harap sa akin yung Panginoon. Talaga na-feel ko yung Holy Spirit. Alam mo yung hawak pa lang ni Apostle, talagang nandun yung blessings, yung prosperity, yung provision, na kung ano man yung pinagdinadalangin ko sa Panginoon. Talagang nadanasan namin kung ano yung Holy Spirit na nandyan. Yung anong nakikita ko na hindi ko ma-express. I can imagine that I encountered the God through Him. I am blessed. I am blessed. Talagang naranasan mo yung touch ng isang anointed one. Nilay hands ako, hindi ko alam, parang nawalan ng power yung tuhod ko. Bumagsak ako twice. Sabi ko, iba talaga ang lay hands ng anointed one. I felt the power of the Holy Spirit and I'm so humbled and thankful sa nakita ko rin kung paano siya nag-worship sa ating Panginoon. And binabaon ko yon. And I'm reminding myself na that is the way how we should honor our Lord God. Ang ating Panginoon mismo ang siyang naluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa hindi po namin talaga akalaing mangyayari ito sa aming buhay na na-encounter po namin muli ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang lumukob sa bawat isa po sa amin at hindi mo talaga namin makontain yung experience na amin pong naramdaman sa gabing ito. Marami, hindi lang ako, yung nabago at binago sa tulong ni Apostol. Kahit kami po mismo na ay hindi po kami na-exempt sa ginawa po ng Diyos sa pagdalaw. Talagang nalunod po ang lahat, lumangoy sa kaluwalhatian ng Diyos. Tulong nga po ng tuloy yung luha po natin kasi damang-dama po natin na mahal ng Lord yung body of Christ. Apostolic revival is now and the greatest end time move is here. Isa na naman pong milestone history ang ginawa ng Lord sa Abu Dhabi, UAE. Tunay nga po na sinabi po natin kanina, the church will never be the same again in Abu Dhabi. So yun po pinangyari po ng Lord, pagtayo po ng lingkod ng Diyos, Apostol Renato Di Carillo, yung grabe pong bigat, takas ng glory, kalwalatian ng Diyos. At yun po ang nangyari at naganap. Mga panalangin natin na talagang it's beyond imagination ang ginawa niya. Therefore, I say to you, do not worry. Saan daw po tayo dapat hindi nag-aalala sa ating pong kakainin, sa ating isusuot, sa ating iinumin, at sa ating kinabukasan. At bakit po hindi po tayo dapat nag-aalala? Worry will affect every aspect of your life. Spiritually, physically, mentally, emotionally, financially. Worry shortens your life. Nakilala ko po yung Jesus is Our Shield sa Facebook noong pandemic. Nakikinig po ako sa YouTube. And this is my first time I attend this meeting. When I entered, I feel God blessing coming on me. And I feel too much, peace in my heart. May malaki at mabilis na pagbabago sa buhay espiritual nating lahat. Wala nang struggle! Dahil ang Diyos mismo ang gagawa sa buhay nating lahat. 360 degrees. Amen? Turn around. Wala nang paghihirap. Nakaka-lift up po. Marami po siyang positive thoughts po, salitang galing kay Lord po.
First time ko nakarinig sa isang apostol na naka-remind sa akin about my life, my family. Nandito kami especially sa Dubai bilang OFW. Madalas po na nag-worry kami sa lahat ng bagay. Pero dahil po sa turo ni Tatay, lumakas po yung faith namin na we don't need to worry for anything because God is always with us. Lahat ng kailangan nyo andyan dyan. Huwag nyo siyang intayin, kayo inaantay niya. Let your faith touch the Lord and the impossible will be made possible. Matagal nang bukas ang langit sa Jesus is our shield. Use your faith. Believe God. Don't ask God for small things. Ask God for impossible things. Sapagkat hindi siya gagawa ng kaya niyong gawin. Ang gusto niyang gawin, yung siya lang makakagawa para malaman ng lahat. All the glory belongs to God. And what is impossible with men are all possible with God. What the Lord has done has far exceeded all of my expectations. I felt God's comforting, reassuring presence, and that very presence caused my heart to ache, to groan, to hunger, and to yearn for far more. Nakakabuhay. Ganito pala yung buhay ng born-again Christians. Naramdaman ko na ang Diyos ay parang buhay na buhay at kausap ko rin talaga ang Panginoon. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi niya tayo maabot. Hindi sarado ang kanyang tenga upang hindi niya tayo marinig. Nang dahil sa ating kawalan ng pananampalataya at kasabay ng ating mga kasalanan naging daan para ang kamay ng Diyos na mahaba ay umiksi at ang kanyang tenga na nakakarinig, sinarado niya. Lahat po, mga naging problema ko sa buhay ko, iniyak ko pa sa Kanya. I know that God is always here in my life. Alam ko na siya ang binigay ni Lord na tao na makilala ko at makabalik ako sa presensya niya. God has spoken once. Twice, I have heard this, that power belongs to God. Malalim, nagising yung spirits ko dahil doon. Naging hunger ako sa word ng Panginoon. Kaya nga pumunta ako sa desk dito, naghanap ako ng book ng Revelation. Tumatagos po sa aking puso yung teachings niya kanina. Talagang iniba na yung buhay ko. Binago ako ng Lord totally, spiritual at saka sa physical. Grabe yung kagalakan ko. Hindi ko ma-explain yung pinangyari ng Lord sa aking buhay. At di lang po ito basta kapangyarihan, ito po ay unlimited. Siya po ay supreme. At hindi po siya nauubos. In fact, the more nga po na dinidisplay ng Lord yung kanyang power, ay lalo po siya nagmimiting ito po i-display ng i-display. Itaninim nga po niya sa puso natin na tayo po ang head at hindi po tayo ang tail. Kailangan i-practice po natin ang authority natin. Sobrang bold po talaga. Nakakabago po talaga siya ng buhay. Lalo na kung nasa mababaw kang kalagayan ng spiritually. For sure, kung makikinig ka kay Tatay, lalalim at lalalim. Yung glory po ng Panginoon ay na-impart sa aking buhay at lumakas po yung pananampalataya ko sa Panginoon. I felt my heart completely burn and hunger and desire the Lord, and I was so blessed. Doon ko na feel na yung the power of the Holy Spirit meron po akong hyperthyroidism na blocking of my vitamin D, so I claim it already that I am healed. I feel warm. The Holy Spirit is within me. Kasi masakit ang aking tuhod. Ngayon magaling na siya, hindi na masakit. Kaya kung pag-uusapan po natin, kung ang buong mundo po ay pwedeng maligtas, ang bansang inalalagyan ninyo ay pwede po bang maligtas? Of course, because power belongs to God.
Ama, buksan mo po, Ama, ng malawak espiritual na paningin ng mga anak mo. Kaya mong makita nila ang katotohanan ng pinapaabot ko. Lahat ng harang sa kanilang kaisipan na hawiin mo. Yung mga cloud of darkness na yun na tinapon ng Diablo for them not to understand. All senses be open. Begin to see the things of God in the Spirit. Begin to see vision and dreams. Begin to be upgraded in the Holy Ghost. The Lord touch you. The Lord upgrade your spiritual senses and understanding. Now, the Lord touch you in Jesus' name. The Lord touch you again and again. And the Holy Ghost flow cover you from the top of your head to the soles of your feet. Overwhelmed po sa presensya ng Lord. Pinalapit po kami ng lingkod ng Diyos sa harapan. Sobrang blessed po kasi first time po naming malihans ni Tatay. Iba po talaga yung pakiramdam. God's presence and glory completely transformed, reassured, and comforted me. His love was completely surrounding me. Nanginginig po yung buong katawan po natin na hindi ko po makuntin yung patak ng luha po ng ating mata is tuloy-tuloy po. Bigla na lang akong nanginginig na bigla na lang akong nawala ng malay. Yung Holy Spirit na nanahan sa apostol. So ramdam ko po ang power ni Lord na nanahan sa buhay niya. Wala po tayong ibang magawa kundi mapaluhod na lamang sa sobrang glory, sobrang taas po ng presensya ng Lord. Mararanasan niyo po talaga yung Holy Spirit. Masyadong makapangyarihan talaga. Talagang malapit na po talagang dumating ang Panginoong Jesus. Ibang klase po siya, hindi po siya mararanasan kahit saan. Sa kamay! Yes! 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 Receive it! Receive it! Receive it! Receive it! Receive it! Receive it! I was able to enjoy it to an incredible degree. Her presence, the aura that the Lord was able to completely show filled the entire room. And I could see God's presence in her, through her, all around her. Naranasan ko yung tunay na kalayaan. Parang kuryente na bigla na lang ako nawala ng lakas. Natumba talaga ako at tagal ko talagang naka-recover. Na-feel ko yung parang buhay na buhay uli ako. Na-receive uli yung presence ni God na matagal ko nang parang hinahanap-hanap siya. Ang anointing of deliverance ay ibinuhos po ng Diyos sa amin pong lahat. The Lord truly is doing a supernatural turnover 380 degrees for United Arab Emirates chapters. There will be a day when all will bow before Him. There will be a day when death will be no more. Standing face to face with He who died and rose again. Holy, holy is the Lord. So we're thankful and feel blessed to attend this church anniversary. Hindi po ako nagkamali ng sinamahan sa araw na ito. Masaya po, nag-enjoy po kami at saka na-feel ko talaga yung presence ni Lord dito. Sobra, tsaka ang gaan-gaan sa feelings. And uuwi po akong matagumpay at masigla at sobrang blessed na blessed na blessed. Sobrang thankful po ako kay Lord. Nasaksihan po natin kung gaano po talaga kasabik ang buhay ng bawat isa sa pagdalo ng Diyos at hindi po kami binigo. Matagumpay po ang gawain po dito sa UAE. Pinagpala po ang lahat. Grabe po yung naranasan po namin. During this mission travel 2024, na lahat po ng expectation ng bawat isa ay atin na naranasan. At nagpapasalamat po kami sa buong kabuuan ng GSR Shield Worldwide Ministries sa lahat na nanalangin, nag-ayuno at nagkaloob ng masagana po para sa ikatatagumpay po ng mission travel dito sa US. And maraming salamat po sa chosen family, sa mga pastors na nandito, and sa
matagumpay na 23rd anniversary dito sa UAA. Nakita po namin ang answered prayer. Ang UAE ay hindi na magiging kagaya ng dati dahil sa grabing pagdalaw ng Panginoon. UAE is only for Christ. Sa katagumpayan ng buong mission travel ng UAE chapter, to God be all the glory. Holy is the Lord, so let it be today. We'll shout to Him of heaven, with angels and the saints. We'll raise a mighty roar, glory to our God, who gave His life beyond the grave. Holy, holy, blessed, third, living like Jesus anniversary. Jesus is our shield, worldwide ministries, UAE chapters. Ito yung araw na ginawa ng Diyos. Isang araw na punong-puno ng kagalakan, katuwaan, pasasalamat sa Kanya sapagat sa mga bagay na ginawa niya. At ito po yung tagumpay ng ating pagdating sa United Arab Emirates. Kaya napakabuti ng Diyos. Salamat sa Kanyang katapatan, sa katotohanan ng Kanyang mga pangako. Kasaman tayo pumunta, kasama natin siya. Kapag tayo gumaganap ng tungkuling inatang niya sa atin, ay walang tigil, walang sawa na nagpapatotoo. At lagi ko naalala ang sinabi niya many years ago. Son, as I testified for Jesus, I will also testify for you and for Jesus, His Harshfield Worldwide Ministry. For the past 39 years, we have experienced His great faithfulness. Kaya mabuti ang Diyos at salamat sa inyong mga buhay. Salamat sa inyong pagkaunawa. Tayo po hindi lang ng Diyos. Tayo may mandatong dapat tapusin. Ang panunay maiksi na, ang Panginoon ay pababa na. Kaya sa gitna po ng tagumpay, patuloy po tayong manalangin, mag-ayon at pagtumigil sa pagbibigay, magligtas ng mga kaluluwa. Dahil alam niyo naman, ang krisis sa mundo hindi tumitigil. Siya po yung nababalot na makapal na dilim. At ang tanging solusyon ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Win souls whenever you go. Give time to save them. Magdala po tayo ng brochure. At buuin po natin ang lahat ng iniwan ng Diyos sa atin para sila po'y abutin. Gamitin natin Panginoon Sama sa atin to minister the Lord everywhere and expect signs, wonders, and miracles to follow whenever we go. The world is in great crisis. The world is full of darkness. So let us arise and shine and touch them and win them, for the light has come. We are forever blessed. Come, Lord Jesus, come. We are waiting for you, and we are ready to do your will and to finish it. And we are prepared to meet you in your any moment coming. Maraming salamat sa buhay niyo. Uwi kami na masaya at maligaya. Masyado kami na-refresh ng buhay ninyo. Salamat sa Lord na you are so stronger more than ever. Hindi liko ang Diyos para kalimutan ang lahat ng ginawa. Pagmula na magsimula ang ministry 2001 hanggang ngayon, lahat ng ginawa naalala ng Diyos. Huwag tayong pag-ibig. It is recorded in heaven. It is rewarded here on earth to be continued in heaven. Do not be weary while doing good. For in due time, you will reap a harvest. Be not give up. At ito na yung season ng harvest natin. Glory, health, wealth. Everything is for us.